Samahan niyo po ako sa awit 66, simula po sa talatang 1 hanggang 15 yung ating pag-aaralan. Inakala ko po na napapanahon ito bilang paghahanda sa nalalapit nating pagdiriwang ng ating ika-4 na pong anibersaryo ng ating iglesia sa linggo ng hapon. Pagdako po natin sana nawa sa lugar na iyon, naway maalala natin ang kabutihan, ang katapatan ng Panginoon, naway magbunsod sa atin ang kadakilaan ng Diyos upang siya'y ating purihin at siya'y patuloy na sambahin. Ang Psalm 66 po ay it is a call to worship. Una, let us worship Him through our singing. Let us worship Him because of His saving grace. Let us worship Him with all that we have. Yun po yung tatlo na nais kong i-discuss ngayong hapong ito. Let us worship Him through our singing. Let us worship Him because of His saving grace. Let us worship Him with all that we have. Ang awit 66 ay awit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa niyang kabutihan, lalong-lalo na sa kanyang pagliligtas sa kanyang bayan. Kaya gayon na lamang ang panyaya ng mga awit. Halika kayo, tayo magkaingay. To the Lord, all ye lands, let us sing His glorious name. Let us praise Him. Tayong lahat ay sumamba sa Kanya. Umawit tayo sa Kanyang dakilang pangalan. Alam nyo, yung mga katagang ito, yung salitang ito ay nanggagaling sa pusong punong-puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. Napagtanto kasi ng mga awit ang kaiksian ng kanyang buhay. Maaring ako ay wala na sa mundong ito. Hindi na ako nag-exist. Wala naman akong kaibahan sa iba. There is nothing so special about me. Maaari akong palitan ng Panginoon. Kahit 1,000 Pastor Joel ay maaaring gawin ng Panginoon. Wala tayong kaibahan sa mga namatay doon sa Esitex, di ba? Yung karambola, alam natin lahat yun. May 10 yata yung namatay roon. Pero anong kaibahan natin sa kanila o yung sa namatay doon sa Iya? Wala tayong kaibahan sa kanila maliban sa biyaya at awa ng Panginoon. Awa at biyaya lamang ng Panginoon. Yun lamang po ang kaibahan natin sa kanila. Bakit hindi natin siya sasambahin kung gayon? Bakit hindi mo siya aawitan ng mga himig, papuri, patungkol sa Kanya? Although ang pag-awit sa Panginoon ay hindi ang nag-iisang paraan ng pagpupuri sa Kanya, but you are given the opportunity to sing. You are being asked to sing to the Lord. Kahit hindi magkatugma-tugma yung ating tinig, magsasama-sama na rin yan sa bandang huli. Magkikita-kita na rin. Ang mahalaga ay nagbabalik tayo ng papuri sa Panginoon. Opportunity yun Isang paraan yun. Sabi ko nga, hindi ang pag-awit ang nag-iisang paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Pero you are given the opportunity. Maaari ba ng let us sing? Pastor John, mananalangin na lang ako kasi ang gusto ko manalangin, hindi umawit. Hindi. O kaya maglilingkod na lang ako, magbabasa na lang ako ng scripture. You are being asked to sing to the Lord. You shout. Sabi nga, you shout all ye land. Ang sabi doon sa verse 1, mag-ingay kayong may kagalakan. Hindi tameme, no? Magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos, kayong buong lupa. Alam nyo, yung pag-awit ay paraan din ng pagtuturo natin sa iba. Na-realize nyo ba yun? Tayo ay nagtuturo din sa iba, nagpapaalala
sa ibang mga kapatid through our singing. Samahan niyo ako sa Colossians chapter 3 verse 16. Ang sabi doon ay ganito, chapter 3 verse 16 ng Colossians. Ang sabi dito ay ganito, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Nakita niyo, maliwanag, magpaalalahanan, wika kayo, mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Ipinahayag natin kung gaano kadakila, kung umaawit tayo ng worthy, thou art worthy. Baka hindi ka makaawit dahil hindi mo nakikita na ang Panginoon ay worthy sa iyong buhay. Siya ba ay karapat-dapat? Sabihin mo sa pamamagitan ng pag-awit. Let us worship Him through our singing. Ang sabi muli sa verse 1, magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos, buong lupa, awitin ninyo ang kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Paluwalhatiin ninyo ang pagpuri sa Kanya, inyong sabihin sa Diyos, napakakakilakilabot ng iyong mga gawa, sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang inyong mga kaaway. Buong lupa ay sasamba sa iyo at aawit sa iyo. Sila ay magsisiawit sa iyong pangalan. Tayo ay inaasahan ng Panginoon na aawit ng papuri sa Kanya. How awesome are your work. Ikaw pa rin ba ay natatagpuan na stand in awe sa kadakilaan ng Panginoon? Yun ba ay nagtutulak sa iyo para umawit ng may kalakasan sa Kanya? Let us worship Him through our singing. Pangalawa, let us worship Him because of His saving grace. Inaalala ng mga awit ang naunang pagliligtas ng Panginoon sa tiyak na pagkapahamak. Dito natin makikita yon sa verses 6 and 9. Ang sabi dito ay ganito sa 6. Kanyang pinagiging tuyong lupa ang dagat. Sila'y nagsidaan ng paa sa ilog. Doon nangagala kami sa Kanya. Sa verse 9, na umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay at hindi tumitiis na makilos ang ating mga paa. Kailan yun? Nung slavery sa Egypt. Nung papatakas ang mga Israelites mula sa mga Ehipto. Nung tumawid sila sa dagat na mapula, inaalala ng mga awit ang naunang ginawa ng Panginoon, ang pagliligtas, ang dakilang gawa ng Diyos sa Israelita. Masdanwika ninyo, di ba? Nandoon yung mga Israelita nagrereklamo, wala baga ekang libingan sa Ehipto, kaya dinala mo kami rito. Pero ang tugon ni Moses after niyang manalangin sa Panginoon, masdan ninyo ang gawa ng Panginoon, masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon at bumukas ang dagat na ang Red Sea. Yung Red Sea napakalalim noon, pero lumakad sila sa tuyong lupa. Hindi maliit na pagkakahiwalay noong dagat. 4 million na ang mga Israelita by this time. Kung 2 by 2, nakahilera sila 2 by 2, yung isang dulo nandoon sa Red Sea at yung dulo no ay nandoon pa sa Egypt. Kaya malaking
pagkakahiwalay ng dagat ito, kamangha-mangha. Kaya gayon na lamang ang pagsamba nila Moses, nila Aaron, nung buong Israelite. Hindi ba umaawit sila? Sinong gaya mo? Diyos, gumagawa ng kamangha-mangha sa lupa. Inaalala ng mga awit ito. Pero Pastor Joel, napakatagal na nun. Mahigit ng 1,000 years ang lumipas. Wala bang bago ang pagliligtas ng Panginoon? Alam niyo, yung awit 66 ay inaawit nila King Hezekiah nung iligtas sila ng Panginoon sa tiyak na kamatayan. Muli nating sariwain ang mga kaganapan dito sa 2 Kings 18. Makikilala natin sa 2 Kings 18, si King Hezekiah bilang mabuting hari sa Juda, at siya yung ginamit ng Panginoon upang magkaroon ng malawakang pagbabalik loob sa Panginoon ang bayan ng Huda. Ngunit kagaya rin natin, dumating ang mabigat na suliranin sa kanyang buhay. Nanganib ang kanilang buhay dahil sa hari ng Assyria. Totoong-totoo ang kanilang pagbabanta ng hari ng Assyria. Ganito ang sabi ni Rabshakeh, kung paano nyo banggitin niyon. Sabi doon sa 2 Kings 28. Ganito ang sabi sa 2 Kings 18:28. Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in Judea, saying, "Hear the word of the great king, the king of Assyria." Pakinggan ninyo, wika, ang salita ng King Assyria. Si Rabshakeh ay isang opisyal ng hari ng Assyria. "Thus says the king, do not let Hezekiah deceive you, for he will not able to deliver you from my hand, nor let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, the Lord will surely deliver us. This city will not be given into the hand of the king Assyria." Huwag kayong maniwala. Do not listen. Sabi sa 31, do not listen to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, "Make your peace." Sa akin kayo maniwala. Huwag kayong maniniwala sa kay King Hezekiah, yung hari ng Judah. Para sinabi nila, huwag yung paniwalaan. Si Pastor Eric, huwag yung paniwalaan. Yung mga pastoran na yan. Huwag yung silang paniwalaan. Ang paniwalaan nyo ay ang hari ng Assyria. Ang sabi pa ay ganito, "Make peace with me." Sa hari ng Assyria kayo makipagpayapaan, "and come out to me and eat of his vine and each of his fig tree, and drink each of the waters of his own cistern." Yung meron kayong mapapakinabangan sa akin kung kayo'y makikipag-bargain sa akin, kung kayo'y makikipagpayapaan sa akin, until I come and take you away to a land like your own. Sa akin kayo maniwala. Huwag kayong maniwala doon sa King of Judah, yung si King Hezekiah. Huwag nyo silang paniwalaan. Maniwala kayo pagka sinabing, "The Lord will surely delivered us." Gayon na sasabihin sa inyo ng haring Hezekiah. Pero wag niyo siyang paniwalaan. Ako ang paniwalaan nyo. Kasi meron siyang mga nagawa na. Sabi doon sa 33, merong mga napatunayan na yung hari ng Assyria. Sabi doon sa verse 33, "Has any one of the gods of the nation delivered his land from the hand of the king of Assyria?" Yung ibang mga Diyos, may nagawa ba? Ako ang dakilang mananako
Oh, nasakop ko. Sabi doon sa 34, where are the gods of Hamath and Arpad? Oh, nasaan ang kanilang mga Diyos? Ala silang sinabi sa akin. Where are the gods of Sepharvaim, Hena, and Eva? Have they delivered Samaria from my hand? Who among all the gods of the lands have delivered their lands from my hand, that the Lord should deliver Jerusalem from my hand? Oh, kanino tayo naniniwala po ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Sa Kanya pa rin ba tayo humihingi ng pag-asa? Oo nga, may mga napatunayan na ito sa akin. Yumayaman sila eh. Baka totoo nga. Ikaw, kapatid, ano ang iyong gagawin sa mga oras na ito? Totoong-totoo ang pagbabanta sa buhay ng mga taga-Judah. 185,000 armies, Assyrian armies. 185,000 ang kalaban nila, and they are less than 2,000 armies ang nasa Judah. Kasi yung panunuya sa kanila, bibigyan kayo ng 2,000 horses kung makapaglalagay kayo ng 2,000 horsemen, o edi less than 2,000 pa yung mga armies ng Judah. O yun ang ilalaban nyo doon sa great king of Assyria, which had 185,000 armies. At ano yung gagawin sa mga panahong ito? We must learn from King Hezekiah. Ano yung kanyang ginawa nung mabalitaan niya, nung mag-report na sa kanya yung kanyang mga opisyal. At sabi doon sa chapter 19, 2 Kings 19 verse 1, at nangyari nang mabalitaan ni Haring Hezekiah, ay hinapak niya ang kanyang mga suot at nagbalot ng kayong magaspang at pumasok sa bahay ng Panginoon. Siya ay lumapit sa Panginoon. Hindi siya naghintay na maging maayos muna ang lahat bago siya pumasok sa bahay ng Panginoon. Meron kasi mga ganun eh. Pagka okay na ako, saka na ako mag-church, saka na ako lalapit sa Panginoon. Pagka okay na ang lahat, siya, ang Panginoon, ang magbibigay ng solusyon. Lumapit tayo sa Kanya. Magmakaawa tayo sa Diyos, knowing that God answers prayer. Nanalangin siya at nagmakaawa siya sa Panginoon. Ano ang naging resulta? Sa verse 6 and 7 ng 2 Kings 19, ganito ang sabi sa 2 Kings 19, 6 and 7. Sinabi ni Isaiah sa kanila, kasi nagpadala ang hari ng Judah kay prophet Isaiah yung masamang balita na ito, na merong pagbabanta, tayo'y manalangin sa Panginoon. At ito sa verse 6 at sinabi ni Isaiah sa kanila, ganito ang inyong sabihin sa inyong Panginoon, kay Haring Hezekiah, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ang sarap-sarap pakinggan sa lahat ng kaguluhan na yon, ang tugon ng Panginoon, huwag kang matakot. Tayo maraming pagkatakot, pero ibigay natin ito sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig, na ipinanungayaw sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Kapansin-pansin, yung una, yung dahilan ng pagkatakot ni Hezekiah. Natatakot siya dahil tinutungayaw
dahil minamark ang pangalan ng Panginoon. Natakot siya para sa Panginoon. Malalagay sa malaking katuyaan ang pangalan ng Panginoon. Nais niya siguro na ipagtanggol ang Panginoon. Pero, we don't need na ipagtanggol natin ang Panginoon. Para siyang lion. All we need to do is let Him loose. At ipagtatanggol niya yung kanyang sarili. And God is like that. He is the lion of Judah. Pero gayon yung unang pagkatakot ni King Hezekiah. Tinutungayaw ang pangalan ng Panginoon. Narito ako'y maglalagay. Ang sagot ng Panginoon, ako'y maglalagay ng Espiritu sa kanya at siya'y makaririnig ng ingay at babalik sa kanyang sariling lupain at aking ipabuwal siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Siya ang gagawa ng paraan. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan para maalis yung kinatatakutan, yung nagdadala ng pangamba, nagdadala ng matinding kabibigatan kay King Hezekiah. Ang Panginoon ang siyang gumawa ng solusyon. That very night, isinagawa ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Ang sabi doon sa 2 Kings 19:35, at nangyari ng gabing yaon na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000 at nang ang mga tao'y magsibang maaga sa kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Nagwagi, Panginoon, sa digmang ito. Anong nagiging hadlang, kapatid, para ikaw ay magpasalamat at magpuri sa dakilang kaligtasang kaloob sa iyo ng Diyos? Ang bayan ng Huda ay nagtaas ng pangalan ng Panginoon, lumulhati, taos-pusong nagbalik ng karangalan sa Diyos dahil sa kaligtasan nila mula sa Assyria. Pero tayo, iniligtas tayo ng Panginoon mula sa walang hanggang kapahamakan. Sila natuwa, naalis na yung kabibigatan yung kanilang pag-aalala. Saan lang sila inialis? Sa mga taga-Assyria. Hindi na nagbalik patay na yung mga Assyria. Paano pa babalik? Kasi at yung hari ng Assyria bumalik na doon sa kanyang pinanggalingan, sa Nineveh. Doon siya napatay. At ang mismong pumatay sa kanya, yung kanyang mga anak. Kaya sila nagpapasalamat. Ang bayan ng Huda ay iniligtas sila mula sa tiyak na kapahamakan, mula sa tiyak na kamatayan ng mga taga-Assyria. Pero tayo, iniligtas tayo mula sa walang hanggang kapahamakan. Iniligtas tayo ng Panginoon, walang hanggang buhay ang ibinigay sa atin ng Panginoon. His gift to us is eternal life. Sambahin natin siya dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang katapatan, dahil sa maraming kaawaan niya sa atin. Let us worship Him through our singing. Let us worship Him of His saving grace. At yung pangatlo, let us worship Him with all that we have. Alam niyo, matapos yung kabibigatan, yung suliranin ng bayan ng Huda, hindi business as usual na. Hindi, balik na tayo sa trabaho. Hindi ganun, Hindi balik sa dati. Sa 2 Kings, tila ganun ang pangyayari, pero iba ang tala doon sa 2 Chronicles 23. Samahan niyo po ako doon sa 2 Chronicles chapter 32 verse 23. 32:23 ng 2 Chronicles. Ganito po ang sabi, at marami ay nagdala ng mga kaloob sa Panginoon sa Jerusalem.
Puri sila. Nagpasalamat sila sa Panginoon. No? At marami ang nangagdala ng mga kaloob, ng mga offering for the Lord. And many were bringing gifts to the Lord. And sa ibang salin, and great numbers came. Madami. And great numbers came to Jerusalem with offering for the Lord. Ang alay natin sa Panginoon ay nagpapakita kung gaano natin pinasasalamatan siya sa ating buhay. Do you agree? Ang ating alay, ang ating offering sa ating Panginoon ay nagpapakita kung gaano natin pinasasalamatan siya sa ating buhay. Reflection iyon ng ating sense of gratitude sa Kanya. Alam nyo, nung magkasakit yung isa sa aking kaibigan at kailangan niyang operahan, naulinigan daw niya yung pagtatalo-talo ng kanyang mga anak dahil lang sa gastos. Mahirap pagkakailangan mo ng operasyon, kailangan mo ng medyo malaking pera. Mahirap yun, yung nagtatalo-talo pa yung inyong mga mahal sa buhay. At narinig niya yung salita nung isa sa kanyang mga anak. Ganito ang kanyang pagkakarinig. Ganyan lamang ba? Ganyan lamang ba ang halaga ni Papa sa iyo? Yung salita na yun, ganyan na lamang ba ang halaga ni Papa sa iyo? It is a solemn reminder. Gaano natin pinagpapahalagan? Gaano natin pinagpapahalagan? Pagka nangyari sa akin yun euthanasia na lang siguro. Pwede na. Pero wag naman yung masakit lang ang ipin euthanasia. Ganun. Inumin nyo muna ang pepe namin. Gaano kahalaga ang Panginoon sa atin. Ang sabi ng mga awit sa talatang 13, sa awit 66:13, ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin. Aking babayaran sa iyo ang mga panata ko. Hindi ba may panahon na sinabi mo? Sinabi natin, magtatapat na ako sa Panginoon kapagkat ako iniligtas mo. I will be forever grateful. Nasaan na yung yung panatang iyon, yung pangakong iyon? Nasaan na yung nasinambit ng aking mga labi, na sinalita ng aking bibig, nang ako'y nasa kadalamhatian? Sinasabi, yung panahon na sinabi mo sa Panginoon. Alam ko meron tayong ganong panahon Pero nasaan na yung mga salitang ito? Ako'y maghahandog, sabi sa 15, ako'y maghahandog sa iyo ng mga matabang handog na susunugin, na may hain, mga tupa. Ako'y maghahandog ng mga toro. The best offering bibigay ko para sa Panginoon. He will not come to the Lord empty-handed. He will bring offering to his God. I'm not referring to physical material offering, but if the Lord is speaking to you in that manner, then well and good. Kung iyon ang ipinangungusap sa iyo ng Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon kung money iyon. Pero ang tinutukoy kong offering sa Panginoon ay ikaw mismo. Are you willing to give yourself
to God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa iyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iyong iharap ang iyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya, na siyang inyong katampatang pagsamba. It is Psalm 66 is a call to worship. Let us worship Him through our singing. Let us worship Him because of His saving grace. Let us worship Him with all that we have. Let us worship Him because He is worthy for our highest honor and praise. Tayo manalangin.